Itinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque ang mga ulat na naaresto siya sa the Netherlands. Sabi pa ni Roque, may biyahe siya patungong Austria. Pero ayon sa Department of Justice, hindi na siya dapat makabiyahe matapos kanselahin ng DFA ang kanyang pasaporte. Saksi si Joseph Morong. Sa pananaw ng Department of Justice, may tuturing ng fugitive o pogante si dating presidential spokesman Harry Roque. Isa si Roque sa mga nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa pogo ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hiniling na ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Kahapon isinapubliko ang utos ng Pasig RTC Branch 157 na kanselahin ang kanyang passport. Sa Facebook Live ni Roque kahapon, meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Dagdag ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil nag-a-apply siya ng political asylum sa the Netherlands. Ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit ng kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Pero sa anunsyo ng DFA kanina, kinansela na ang passport ni Roque, kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong at 3 iba pa. Our understanding of the passport law is that if there's a court order declaring the passport holder as a fugitive, the DFA can take action and implement the order. Itinanggi rin ni Roque ang mga lumabas na ulat na inaresto siya sa the Netherlands. Sabi ni Roque, may flight siya ngayong araw patungo sa Vienna, Austria. Nang tanungin kung posible nga ba makabiyahe si Roque dahil kanselado na ang pasaporte nito, sabi ng DOJ hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport. At pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring ma-detain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Ang DILG wala ring natanggap na opisyal na komunikasyon na kumukumpirma sa pag-aresto kay Roque. Tingin ng DOJ walang basehan ang paghingi niya ng asylum. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. There is no persecution but he is evading prosecution. Ayon sa DOJ, nag-alok sila ng 1 milyong pisong pabuya para sa impormasyong makatutulong upang maaresto si Cassandra Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOK, huling na-track si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong, nangangahulugan ng tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ, walang record na lumabas si Ong sa bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal, no? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-o-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic umano ang hakbang ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.